Hello guys, ako nga pala si Michelle. Pang 11 years ko na nga pala nagpapasko dito sa Taiwan. Night shift nga pala ako. Pag out ko, ayan, umuulan. Yung alamig-lamig na lang panahon, tapos umuulan pa. Pumasok ang fresh, uuwi kang bilasa. Natapat nga pala na rest day namin yung bisperas ng Pasko. Tapos meron pa kaming masipag na tagaluto. Kaya ayan, pupunta muna kami ng PX Mart para bumili ng pangregalo sa pansit at saka ng pang-ulam na rin. Nagbas na kami kasi masyadong malakas na ang ulan. Mga Marites. Nag-vlog niya yan. Para nakatrag na mga Marites. Malapit lang naman siya sa dorm namin. Kaya lang, may dumaan na din naman na bus. So, sumakay na kami para mas mapadali din yung pagpunta namin. Kaya naglalakad na kami. Umuulan nga yan. Alam naman namin na umuulan, kaya lang, tamad lang talaga kami magdala ng payong dalawa. Iisa lang kami may payong dyan sa amin, kaya ayan. Tiis-tiis kami dalawa sa ulan ngayon. Gusto ko lang i-share yung mga ganap namin dito kung paano magpasko ang isang OFW dito sa Taiwan. Siguro kung wala kaming magaling na tagaluto na masipag, baka nakakahiga lang kami mamayang disperas ng Pasko. So, ayan, konti lang naman lulutuin namin para lang talaga may makain, may pagsaluhan para mamayang gabi. Ayan, nag-start na nga kami mamili. Oo, ayun din yan. 11 lang yan ang nakaraan. Princess Torte. Patay na nga, 10. Ito si seafood. Ano to, may payong pa. Sampalin ko ito eh. Ay, sorry. Siyempre, nagbibigyo ako eh. Vlogger ako. Ikaw nga magbitbit ito kasi wala kang payong. Bigyo mo ako ah. Oo, pampayungan nga kita eh. Video mo to. Dito tayo. Ang gulo ka kasi namin, hindi kami kumuha. Ano? Ay, saan naman? Di ba? Hindi ka naman bata. Hindi nagdala. Dinis, ano naman wala to? Kami hindi maganda doon. Pantay, gaganda. Mukha tayong ano na yun. Layo pang lalakarin natin. Walang bus. Ganito ng oras eh. Ano? Sa club. Kayo, pasalagin na. Nakating ko kayo. Ayun, ang saya lang din naman namin dyan. Kahit umuulan, nababasa kami. So, ginusto naman kasi namin yan. Tamad magdala ng payong eh. Mga Pinoy talaga minsan. Pag tinatamaan ng katamaran, talagang tatamaan ka. Kaya ayan, tsaga-tsaga kami sa isang payong, suklob-suklob. So, ang saya lang din naman namin dyan. That time, tas kwentuhan, maritesan. Tapos nagutom na nga kami, dumaan muna kami dito. Nakakagutom din kaya maglakad ng malayo. Tapos, ganito pang maulan. Parang ang sarap-sarap lang kumain pag ganitong sobrang lamig din naman talaga ng panahon. Yan, nasa dorm na nga kami. Tapos, i-idlip lang din naman kami ng konti. Pamaya pa kami magluluto. Sila pala. Hindi nga pala ako kasama magluto. Ipupuntahan kasi ako. 2 p.m. Naka-schedule nga pala ako ng pabunot ng ngipin. So, ayan. Desperas ng Pasko. Pagpapabunot ng ngipin. Kagaling na babae. So, ayan na nga. Nagbas na ako.
Dali, mga 2 hours lang yata na itulog ko dyan. Pero okay lang para next year. Wala nang sasakit. Wisdom tooth kasi yun. Eh sabi ng doktor, kailangan lang bunutin. Kaya ayan, nagpa-schedule na lang ako ng 24. Napakagaling talaga dito sa Taiwan. Kasi kahit ano ipagawa mo, 200 lang talaga yung bayad. Tapos ayan, may gamot na yan yung 200 NT na yon. May kasama na yun na gamot. Napakabisa naman ang gamot nila dito, grabe. Yung pag nakaramdam ka ng sakit, iinom ka lang yan. Wala na, hindi ka na makakaramdam ng sakit. Sana ganyan din sa pag-ibig mo. Nadadala sa gamot. Alas 4 na nga ng hapon. Bali, nakabalik na din ako niyan galing sa dental. Pagdating ko, nag-uumpisa na sila magluto. So, ayan yung magaling namin tagaluto at ang tagahiwa. So, ang bag ko lang naman dyan is tagahugas. Oo. Tagahugas, taga-video, taga-daldal. Marunong naman ako magluto, pero hindi ganyang lulutuin. Hindi pwedeng panghanda. Mga ano lang, mga prito-prito lang, ganun. Pero masipag ako maghugas. Pagdating sa hugasan talaga, diyan mo ako maaasahan. Napakasarap talaga ng pansit na yan. Paborito ko talaga yung pansit. Kahit paulit-ulit mo kung pakainin ng pansit, basta masarap yung pagkakaluto, kakainin at kakainin ko talaga yun. Mas gusto ko siyang handa. Tsaka inuulam ko kasi din yung pansit. Sobrang sarap, grabe. Pati yung adobo na yan, sobrang sarap din. So, thank you sa mga nagluto. After nga magluto, nag-prepare na rin kami para magsimba. Simba nga pala kami dyan sa Shanwa. Para malapit lang din. So, ayan. Naiwan na kami ng bus, kaya nag-taxi na lang kami. Kaya hindi naman namin alam na 8:30 pala ang start ng simba. So, alas 8 pa lang nandiyan na kami. Nag-Watson muna kami saglit. Pagbalik na namin ng simbahan, madami ng tao. So, maghahanap na muna kami ng aming mauupuan. Merry Christmas and a great spell 2025. Medyo nakakaiyak na nga sa part na yan, kaya sobrang thankful kasi 11 years na ako nagpapasko dito sa Pinas. Sobrang blessed. Thank you, Lord. Lagi natin ipagpasalamat yung mga simple, mga blessing na natatanggap natin. Araw-araw tayong magpasalamat kasi araw-araw may pagkakataon tayo para makapagtrabaho para sa pamilya natin. Ayan nga pala ang aming simple pero masasarap na pagkain. Salamat po sa aming tagaluto, sa mga nagluto ng pagkain na yan. Yan. Sobrang thank you po. Dalawa na nga lang kami dyan kasi si ate, pumunta siya doon sa mga kaibigan niya. May kainan din sila doon. Kaya kami dalawa lang muna yung kumakain yan. So, masaya naman kami kasi kahit papano naman. Kahit dalawa lang kami, kausap naman namin yung kanya-kanya naming pamilya sa Pilipinas. So, hindi rin naman namin naitawid din naman namin yung Pasko namin na masaya. So, sana, bali may isa pa kaming Pasko next year. So, sana sa 2026, yung kanya-kanyang pamilya naman namin yung kasama namin. So, happy birthday, Lord. Thank you sa lahat ng biyaya sa amin lahat. Thank you po.
At dyan na nga nagtatapos. So, ayan, pang second batch na yan. So, thank you po sa mga nanood. Maraming pong salamat.